lakas ng pangangatawan, ng isipan, at pag-iingat niya po sa atin. Kahit po na ganito ang panahon. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord God, you are wonderful. Lord, you are great. Ikaw lang po ang nag-iisang Diyos na siyang dapat bigyan ng papuri at pagsamba. Salamat, Lord, dahil maaari ka po namin tawaging Ama. At salamat po dahil ipinagdarama mo po sa amin ang inyong presensya. Lord, may you be the center of our worship today, and may you be blessed by our songs. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, at samahan niyo po akong basahin ang Psalm 96, 1-6. Ready, go! Sing a new song to the Lord. Let the whole earth sing to the Lord. Sing to the Lord, praise His name. Each day proclaim the good news that He saves. Publish His glorious deeds among the nations. Tell everyone about the amazing things He does. Great is the Lord. He is most worthy of praise. He is to be feared above all gods. The gods of other nations are mere idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty surround Him. Strength and beauty fill His sanctuary. At tulad po na ating binasa, tayo po ay kakanta ng isang bagong kanta. At sa awit po na ito ay ating bibigyan ng papuri at kikilalanin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Lord,
pero hindi imposible. Sabi nga po sa Matthew 19:26, with men this is impossible, but with God all things are possible. God Himself will enable us to do what we are called for. Purihin natin ang ating Panginoon. Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri sa inyo ng sama-sama dahil kayo po ang aming dakilang Diyos. At walang, sorry. Okay. Purihin natin ang Panginoon na patuloy. So,
Panginoon, pinupuri po namin kayo ng sama-sama. Pinupuri po namin kayo dahil sa iyong kadakilaan at walang kondisyong pag-ibig sa amin. Pinupuri po namin kayo dahil walang hanggan ang inyong biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Pinupuri po namin kayo dahil kayo ang aming dakilang manlilikha. At pinupuri namin kayo dahil walang hanggan at walang kapantayan ng inyong kapangyarihan. Purihin po ang pangalan ninyo. At sa oras pong ito, Panginoon Diyos, ay humihingi rin kami ng cleansing mula sa inyo, ng pagpapatawad sa mga kasalanan aming nagagawa sa araw-araw, oras sa oras. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil isang Diyos mapagpatawad. Salamat po dahil hinigay niyo ang inyong anak, butong na anak ng Jesus Cristo upang sagitin kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat. Salamat po dahil ang inyong pag-ibig sa amin hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat. Sa oras din po pa ito, Panginoon Diyos, ay dinadalangin namin at inilalapit sa tuwan ng inyong biyaya ang mga pangangailangan namin dito sa iglesia. Patuloy niyo pong ingatan, gabayan ang mga baptismal class candidates, lalo-lalo na po sa pag-interview nila sa June 2. Alam mo po ang mga pangalan nila, sina Miguel, Soniel, Michael, Dailene, Angel, at sa batasan po ay sina Patrick, Yen, Buddy, Sophia. Sana po, Panginoon Diyos, makumpleto na rin ang mga nangangailangan pa ng make-up class ng kanilang mga klase. At ingatan mo po ang kanilang puso't isipan upang talagang masunod nila ang inyong kalooban sa kanilang buhay. Patuloy kami pong itinataas sa inyo kasama ng aming buong iglesia ang Kids Sunday School na nagaganap tuwing first and third Sunday ng buwan. Gabayan mo po ang mga teachers sa pagtuturo sa mga bata. At ang mga bata, Panginoon Diyos, kayo po ang kumilos sa mga puso't isipan nila upang talagang maunawaan nila ang lahat ng mga tinuturo sa kanila. Salamat po sa pagpapagal ng mga teacher namin at ni Chichi upang pangunahan ito. Pinataas din namin ang mga kabataan namin dito sa iglesia. Mamaya po magkakaroon sila ng fellowship. Nawa nga po ay kayong patuloy na kikilos sa kanilang mga pag-iisip, sa kanilang mga emotions, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa inyo. Tulungan mo po sila. Patuloy ko rin po tinataas sa inyo ang mga bawat miyembro ng aming iglesia. Sa mga tao na nagtatrabaho, patuloy po silang ingatan at maging magbuti po silang witness kung saan lugar man sila nagtatrabaho. Patuloy pong pag-agandahin ang kanilang mga kalusugan. Huwag po silang magkakasikip ng lalo-lalo na tumataas na naman po ang COVID-19 sa aming bansa. Sa mga magtatapos ng mga estudyante sa kanilang mga klase kung end ng May, patuloy pong kayo ang tumulong sa kanila upang talagang maging maayos sila sa kanilang pagtatapos. Handa po ang kanilang mga isipan sa kanilang mga exams na nagagawin pa at sana talaga may pasa nila ito. Kayo din po ang bahala sa finances na kakailanganin ng mga parents para makompleto ang taong ito. Maraming salamat. Patuloy ko din po tinataas sa inyo ang mga council members, ang mga elders at deacons at mga ministry coordinators. Nawa nga po ay maging mabuti sila talaga ng ehemplo ng aming iglesia at makita sa kanila talaga yung pagiging mabuting tagapangasiwa ng mga ministeryo na binigay ninyo sa kanilang Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang puso, ang kanilang isipan at ibigay po sa kanilang yung karunungan upang talagang magampanan nila ang mga roles nila sa aming iglesia. Tinataas ko po sa inyo ang preaching ministry sa pinangungunahan ni Brother Indo. Bigyan mo po siya ng karunungan para po talaga mapangunahan ito at magandang kalusugan at protection sa bawat teacher na dinadalaman dito sa amin. Nawa nga Panginoon na dalangin namin yung mga words na binibigay sa kanila, yung mga verses, Bible verses na binibigay mo sa kanila ay talagang mangusap una sa kanila, Panginoon Diyos. At maisabuhin nila ito at makita sa kanila upang mas masunod ng mga tagapakinig ng kanilang mga sinasabi dito sa pamagitan ng Panginoon Diyos. Maitanin nila sa mga puso't isipan ng mga makikinig yung talagang aral na ibinibigay mo sa pamamagitan nila.
Tinataas ko po din sa inyo ang praise and worship ministry sa pamamagitan ni Joanna. Salamat po sa mga worship leaders, musician na talagang pinoprovide mo linggo-linggo, Panginoon Diyos. Gabayan mo po sila, gabayan po si Joanna upang talagang mas maging maganda ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri sa inyo linggo-linggo, Panginoon Diyos. Tinataas ko po sa inyo ang youth ministry, nating mamunahan ni Jelena, lead ko. Ang dalangin ko po talaga ay lumago ang bawat kabataan ito sa pananampalataya nila sa inyo. Matutunan nila ang lahat ng mga kautusan na hinihigin niyo sa kanila, Panginoon Diyos. At manatili silang tapat sa inyo, Panginoon. Manatili silang malinis sa kanilang buhay. Tinataas din po namin ang evangelism and discipleship ministry na pinangungunahan niya. Ang dalangin po, Panginoon Diyos, ay talagang maisa-katuparan ang aming mission statement na talagang mag-glorify namin kayo. Maiparamdam namin ang pagmamahal namin sa inyo sa pagiging mabuting disciple sa iba at yung po mga disciple namin ay magkaroon din po ng disciple. Tulad nga po ng sinasabi sa amin sa taong ito na aming sinusunod ay be one and make one. Sana may sa katuparan namin ito, Panginoon Diyos. Patuloy din po namin tinataas ang Batasan Outreach. Gabayan mo po ang mga manggagawa doon. Gabayan mo po si Bong, si Jenny, si Norma sa pangunguna dito, Panginoon Diyos. Nawa nga po ay talagang mas lumagupa ang pananampalataya nila sa inyo, lalo-lalo ng mga kabataan na dumadalo at lahat ng mga dumadalo na hindi pa nakakakilala sa inyo ay makakilala sa pamamagitan ng Iglesia. Ingatan mo po ang kanilang mga puso, isipan doon ng kabataan. Ang Carissa Outreach, Panginoon Diyos, ay magdadaos ng kanilang 12th anniversary ngayong June 15. Pinadalangin ko po, Panginoon Diyos, ang paglago din sa mga member doon. Pinadalangin ko po talaga na sila man po, Panginoon Diyos, ay lumago sa pananampalataya nila sa inyo upang ma-share din nila ito sa iba doon sa Carissa. Patuloy ko din po yung tinataas sa iyo mga missionary namin, si Eva Abad, na nasa Vietnam ngayon. Patuloy pong gamitin siya maikili doon sa pagministeryo at kung ano mo pong pinapagawa niyo sa kanya doon. Ingatan mo po siya at i-provide ang mga pangangailangan niya doon. Pwede po kay Belderania, nakasalukuyan ng tatapos ng kanyang pag-aaral. Patuloy mo rin siyang gagamitin saan man siya naroroon upang maibahagi yung salita sa iba. Kaya hindi po kay Christian Doty, pag-iingat po sa kanila sa Maharlika. Ang mga po, Panginoon Diyos talaga ay pagpalain mo, i-bless mo po yung gawain nila doon. Ingatan sila sa araw-araw. Kaya hindi po kay Ilion na nasa Netherlands ngayon, ingatan mo po siya doon. At sana po makapagpahinga siya at ma-spend na yung kanyang time sa kanyang pamilya. Pag-iingat din po sa kanya sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. Sila ang Panginoon Diyos na nasa Pinamalayan ngayon, na nagtitrain ng 17 UPCO pastors. Patuloy po siyang iingatan doon. Patuloy pong gagabayan siya sa kanyang gawain doon. Maraming salamat po. Patuloy ko din po yung tinataas sa inyo mga may sakit sa aming iglesia. Si Ate Liway, kung kagalingan po sa kanyang kamay, gawa nga po Panginoon Diyos. Mag-heal na ito ng mas mabilis, Panginoon Diyos, para magkaroon na rin sa Ate Liway ng paginahuaan sa kanyang braso, sa kanyang shoulder, Panginoon Diyos. Kay Tatay Jose, Panginoon Diyos, patuloy ko pong palakasin ang kanyang katawan. Nawa nga po talaga ay ma-address din ni Jess kung ano talaga ang pangangailangan ng Tatay Jose at matulungan siya upang maging maayos ang pag-aalaga sa kanyang Diyos. Palakasin mo po ang kanyang katawan at pati ang kanyang pag-iisip. Patuloy din po namin dinasa si Joby, ang nanay ni Erica. Pinataas po namin siya. Sana po ay full and mabilis na recovery. Talagang makuha niya ang tanin ng Panginoon Diyos sa yung pong therapy at mga medicines na kanyang iniinom ay kayo po Panginoon Diyos talagang pagbigay ng tamang way kung paano ma-address ang kanyang mabilis na recovery. Panginoon Diyos, ito sa nag-iisa ngayon, pinataas po namin siya, healing sa mga nararamdaman ng sakit at protection na rin Panginoon Diyos. At kay Joey, Panginoon Diyos, sa pag-uwi niya mamaya, iingatan niyo po siya sa kanyang pagbabiyahe at makauwi siya ng maayos doon sa kanila sa Pangasinan. Lord, alam ko po na mahal mo ang mundong ginagalawan namin. Dalangin mo namin sa aming bansa ay maghari kayo at
proteksyonan mo po ang mga namumuno dito upang talagang lagi nilang isa-isip ay yung kabutihan ng mas nakararami. Tulungan mo po ang magsasaka sa mga na naapektuhan ng El Nino. Salamat po sa ulan na nararanasan namin ngayon. Nawa nga po yung malandi sa mga lugar na yun. Kailangan ko rin po yung West Philippines yung nangyayari doon. Sana nga po ay huminto na ang mga Chinese sa pangbubuli sa ating mga kababayan na pangingisda doon at sa mga nagbabantay doon. Protection po sa kanila habang sila nagbabantay sa West Philippines Sea. Kailangan ko po ang pag-unlad din ng ekonomiya ng ating bansa. Nawa nga po ay talagang kayo ang bumabay sa mga ekonomista na itinalaga ng aming gobyerno upang matulungan ang aming bansa umunlad ito. Gabayan po ang aming Pangulo, ang mga opisyales, ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na gawin ng kahusayan ng kanilang mga tungkulin na may takot sa Diyos. Nawa nga po talaga ay yung takot sa Diyos ang kanilang palaging ilalagay sa kanilang mga isipan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagbibigay ng provision namin sa araw-araw, at sa patuloy na talagang pagbibigay ng magandang kalusugan. Ang dalangin po namin talaga ay sa katuparan namin yung pagmamahal to love you and to glorify you in our everyday lives. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang buhay po natin mga Kristiyano ay hindi po perfecto. Diba? Meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. At minsan po, sa mga pagsubok na yun, nanghinaan tayo ng loob. Hindi ko lang kung kailan po kayo huli nakaranas ng gano'n. At maaaring nagkaroon din ng pagkakataon na hinahanap natin yung kamay ng Panginoon doon sa experience or sa pangyayari ngayon. Pero sabi po sa Psalm 145:17-20, "The Lord is righteous in all His ways, and faithful in all He does. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love Him, but all the wicked He will destroy." Sa mga panahon po ng pagsubok, ang hinihingi o hinahanap po ng Panginoon natin ay mas lalo po tayo lumapit sa Kanya. Kaya, let's call on Him, let's seek Him. Because our God is Emmanuel, He is with us, and He is here in our midst right now. So, ganyan po kayo muling tumayo sa pagpapatuloy ko ng ating pagkakas. We worship
Handa ka ng sarili sa pakikinig sa mensahe ni Pastor na Anthony, Tito Johnny Lopez. Okay na. Lapit ko lang po. Bulsa na lang po. Sorry. Ito, ano ba yan? Speaker ba yan? Ay, di ba? Gusto niyo po Hindi na, hindi na. Okay. Yan. Okay, thank you. Thank you. Hello. Magandang umaga sa inyo lahat. Yeah, good morning, di ba? Napakaganda po ng mga awitin, mga kantang inawit po natin kanina. Salamat sa paganda ni Riel, mga backup sa kayo mga musicians po. Pero nung ginagawa ko po yung mensahe, habang nakikinig po ako sa mga awit na to, bigla ko po napaisip na napakapalad palad po natin na pwede pala tayo umawit ng mga worship songs at magpuri sa ating Panginoon ng hayagan at hindi po patago. Nung pinag-aaralan kasi ng mensahe, medyo related po, naisip ko rin na wala ring huhuli po sa atin. At habang nananambahan tayo dito, hindi rin tayong pwedeng ikulong o patayin dahil sa ating pananampalataya. Pero alam niyo ba na hindi po ganito ang sa mga lahat ng bansa? Dahil kahit po sa sinabing may karapatan po o yung basic rights ng isang tao na magkaroon siya ng malayang kanyang mga religious beliefs, may mga bansa pa rin na kung saan grabe po yung persecution na nararanasan po ng mga Kristiyano, mga mananampalataya. Sa mga bansang ito, ipinagbabawal po ng gobyerno sa kanyang mga mamayan ang pagkakaroon ng pananampalataya o paniniwala sa Diyos. Worse po, itinuturing mga krimen ang pagsasama ng mga Kristiyano. Tignan po natin dito, yan pinakita po ni Dolph na ang slide ng isang table na mula sa Open Doors Organization. Isang organization na sumusuporta po sa mga Kristiyano na mahigit na 70 countries dito sa ating mundo kung saan matindi ang persecution ng mga Kristiyano. Nakalista po sa table na yan ang 10 bansa kung saan pinakadelikadong mamuhay ang mga Kristiyano dahil sa persecution sa kanila. Ang mga numbers po sa kanang column sa table ay ang mga score. Kung tumutukoy kung gaano kataas ang posibilidad na malagay ang isang Kristiyano sa delikadong kalagayan dahil sa kanyang pananampalataya. Isipin niyo yun? Di ba? Pinipraise na si God, pero delikado pala doon sa bansa na yon. Halimbawa, para sa isang Kristiyano sa North Korea, yung number 1 po, halos 100% na makakatanggap siya ng persecution sa bansang ito. Ano-ano ba yung pwedeng maranasan ng isang Kristiyano o mananampalataya sa bansang ito? Ayon po kasi sa datos ng Open Doors Organization, ang pagiging Kristiyano sa North Korea, halimbawa ay parang death sentence na po. Dahil pag nahuli ang isang Kristiyano, ito ay ikukulong nila sa tinatawag nilang mga labor camp. Estimated ng Open Doors Organization as of today na 50,000 to 70,000 na mga Kristiyano ang nakakulong sa camp na ito. Ayan, makikita nyo, yan po yung picture na nakuha ko dun sa Open Door. Sa labor camp, ang mga mananampalataya ay pinipilit na magtrabaho. Kasi syempre, nakulong sila, dinadala po sa labor camp. Agrarian labor camp po yon ng 12 hours sa isang araw. 12 hours sila magtatrabaho. Ang description nga ng pagkain na binibigay sa kanila every meal, parang 3 tablespoon lang ng kanin.
Ganun lang kakonti ang kinakain. Kaya ang papayat ng mga tao na yon. Pag tumigil sila sa pagtatrabaho, madalas hinahampas sila ng mga gwardya ng bakal na rod, yung pamalo. Kapag hindi nila kaya at nagtangka silang tumakas, automatic babarilin na po sila. Kaya ang daming namamatay na mga Kristiyano, lalo sa North Korea. Sa Iran naman po, ang number 9 sa listahan, ang pag-convert sa Kristyanismo ng isang Iranian mula sa pagka-Islam ay itinuturing na illegal at isang crime against national security sa kanila. Para kasi sa gobyerno ng Iran, ang Kristiyano, ang tingin nila ay ito ay impluwensya ng mga Western countries po na para masapawan ang Islam at ang Iranian government. Kaya kung isipin natin, ang Iranian na nag-convert sa Kristyanismo ay inaaresto, automatic, at ikinukulong. Mahaba rin ang sentensyang ipapataw pag napatunayan sa kanya sa Iranian courts. Bakit ko po ibinabahagi ang binabanggit ang mga information na to? Ito po ay para ma-emphasize natin sa ating pag-aaralan na hindi nagbabago ang sitwasyon ng mga Kristiyano na nakaranas pa rin ng persecution habang ngayon tulad na nararanasan sa mga unang Kristiyano noon. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Malalaman po natin ngayong umaga kung ano ang ipinayo po ni Apostol Pedro sa mga unang Kristiyano. Ito ay para mapagtagumpayan ang persecution sa kanila. At ang mensahe niya sa pinakamahalaga, yung kung paano natin mapaparangalan si Kristo sa gitna ng mga pagsubok sa atin. Pinapatay na, pero ang payo, mapaparangalan pa rin si Kristo. Napakaloob po ito sa mga talatang pag-aaralan natin ngayong umaga mula sa 1 Peter 3, 8-17. Basahin po natin to ng mga salita. Ako po yung unang magbabasa ng 2 verses, tas kayo po doon sa succeeding. Okay? So, ayan. Umpisahan po natin, ha? Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpakumbaba. Huwag ninyong gantihan na masama ang masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kayo po? Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. At sino naman ang gagawa sa inyo na masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatiliin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Bago po tayo magpatuloy, anyayahan ko muna kayo sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. May your presence fill this place. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na may bahagi ko ang mensahe na ito
sa umaga ito. Salamat sa gabay po ng banal na Espiritu, Lord. Gabay niyo po ko na may paliwanag to na malinaw ang mensahe ipahahatid natin sa kanila. Gamitin niyo po ko bilang inyo lamang tagapagsalita at mangusap kayo sa aming lahat dito ngayon. May pamuhay namin ang mga katotohanang dala ng inyong mensahe para sa amin ngayon sapagkat ito'y dalangin namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Balikan po natin yung mga talatang pag-aaralan po natin. Malinaw po na ito ay galing sa sulat ni Apostol Pedro sa mga unang Kristiyano sa 5 probinsya po, sa 5 provinces ng Roman Empire noon. Nakalagay po ito sa 1 Peter 1:1. Ayan. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Makikita natin sa probinsya na banggit sa talata sa mapang ito. Ayan, makikita niyo po dyan. Dyan pinadala ang mga sulat ni Apostol Pedro sa ng mga unang Kristiyano. Ayan. Sino-sino ba yung mga Kristiyanong tinutukoy po ni Apostol Pedro? Ano po ang kanilang kalagayan? Bakit po kaya sumulat sa kanila si Apostol Pedro? Noong October 2023 po, nag-preach po ako ng 1 Peter 1:13 at 14. At kung naalala nyo, na-share ko po yung mga unang Kristiyanong tinutukoy po ni Apostol Pedro ay ang mga Kristiyanong tinangay ng mga sundalong Romano doon sa 5 probinsya na nabanggit dito. So, sila po ay sapilitang dinala. Dinala po sila sa 5 provinces bilang mga bihag o captives. Pero hindi lang sila nakakulong. Pero dinala po sila doon. Kaya ang mga Kristiyanong ito ay hindi lang mga ordinaryong dayuhan sa kanilang bagong lugar, hindi rin sila tanggap ng mga mamamayan doon. Siyempre, dinala sila doon. Alam, galing sila ng mga dinala ng mga sundalo. Bakit po? Maraming dahilan, pero isang major reason ay dahil against po sila. Hindi sila sumasang-ayon sa mga paniniwala o ritual o tradisyon ng mga mamayan ng mga pagano. Siyempre, hindi po katanggap-tanggap ang paniniwala at gawain ng mga mananampalataya, mga Kristyanismo. Kasama na po yung pag-aalay ng mga sacrifices sa mga Diyos-Diyosa ng mga Romans at ang pagsambanla sa kanilang emperor. Diba? Hindi ginagawa ng mga mananampalataya to. Pero sa ating Kristiyano, ang ganitong pag-aalay o pagsamba ay isang uri ng idolatry. So dahil ang Diyos lamang ang dapat nating pag-alayan at sambahin. Kaya sa panahon na yon, may iba't ibang paraan po ng persecution na nararanasan yung mga Kristiyano doon. So nandun yung minamaltrato sila ng kanilang mga komunidad. Alam ng mga taga doon na tinangay sila ng mga sundalo, di ba? Pero mas matindi po yung paghuli sa kanila dahil sa mga illegal daw yung mga gawain nila na imbento lamang ng mga tao at pinapanigan naman ng mga otoridad. Siyempre, kakampi sila doon sa mga nakatira doon. At walang trial o paglilitis sa kanila, diretso na kagad sa kamatayan. Sipin nyo? Grabe yung nararanasan nilang persecution. Kaya aping-api po sila. May pinapatay sa paraan ng crucifixion. Ayan. Pinapatay sa paraan ng crucifixion o pagpako sa krus. Meron namang sinusunog o binabato hanggang mamatay. May mga pinapalapa sa magbabagsik na hayop. Pinapakain sa mga leon. Grabe talaga. Kaya ito po ang kalagayan ng mga Kristiyano sa panahong isinulat ni Apostol Pedro ang 1 Peter 3:8-17. Kaya kahit man lang sa kanyang sulat na pinadala sa kanila, ipinaabot ni Pedro yung kanilang pagkakaisa, yung pagiging pag-comfort at pag-encourage. Ang mga Kristiyano ito ang magpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Parang sinasabi ni Apostol Pedro, huwag kayong mag-give up. Di ba? Kaya niyo yan. Yun ang sinasabi niya.
At nagbigay din siya ng 4 na paalala kung paano rin sila mapaparangalan ng Diyos sa kabila ng napakahirap na sitwasyon nila. Isa-isahin po natin yung mga paalalang ito. Ang una po, mamuhay kayo nang may pagkakaisa sa kapwa mananampalataya. Mababasa po natin to sa verse 8. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagkumbaba. Malinaw po na tinutukoy niya rito ang mga kapatiran ng mga mananampalataya. Pansinin natin ang salitang magkaisa at magdamayan. Implied po nito na inaasang magkakaisa at magdamayan ay may parehong pananampalataya po. Paniniwala, kaugalian at iba pa. May ugnayan pa sila na sa isa't isa. Kasi hindi naman po pwedeng maasahang magkakaisa magdamayan ng taong hindi pareho ang paniniwala, lalo na sa ating pananampalataya. Binigyan din ni Pedro na sa kanilang pagkakaisa, ang mga Kristiyano ito ay dapat magmamahalan bilang magkakapatid o magkakadugo, hindi lang bilang magkakasama sa iglesia. Tanungin ko kayo, madali bang magmahal ng kapwa at kapatid natin sa pananampalataya? Madali ba? Isipin natin. Aminin natin na hindi, di ba? Parang hindi rin po. Halimbawa na lang po, ako, mahirap po kung intindihin minsan. O baka madalas, di ba? Kapag nakakunot po siguro ang kilay ko, na parang galit ang itsura ko, iisipin na, suplado naman itong na to, di ba? So, pero magkakapatid po tayo sa ating pananampalataya, pero may kanya-kanya rin tayo kasing mga family background. Meron tayong kanya-kanyang ugali, may interest, may moods, etc. Kaya minsan nagka-clash po ang mga ugali natin sa ugali ng ating kapatid. Hindi po tayo pare-pareho, magkakaiba po tayo. At hindi mo inaasahan yung kapatid na yun pareho sa pag-iisip mo. At dito po papasok ang sinasabi ni Pastor Pedro sa talata 8, maging umaunawain at magpakumbaba kayo. Sipin nyo. Dahil nga magkakaiba tayo, kailangan lawakan natin ang ating pangunawa sa ating mga kapatid. Kung nabibigla tayo minsan sa ginagawa o nasasabi ng isang kapatid sa atin man o sa ibang kapatid, kailangan maging maunawain at magpakumbaba. Sana wag tayo mag-react kagad. Di ba? O mag-judge ng karakter. Di ba? Porket sinabi niya yon. Kailangan tayo mag-respect agad. Kundi, iisipin kung bakit kaya niya sinabi yun. Dapat ganun ang pananaw natin. At ano po ang kailangan para maunawaan natin ang ating kapwa? Pagpapasensyahan po. Patience. Pagkakaroon ng mahabang pasensya. Sabi nga sa Proverbs 14:29, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Di ba? So, may sinasabi pa lang sila, taliwas na kagad ang mukha mo. Parang against ka na kagad dun sa tao na yon, di ba? So, hindi dapat ganon. Bantayan natin lalo ang facial expression natin. Di ba? Pagka nakikipag-usap tayo sa isang mananampalataya, mahirap pong gawin ito, pero utos ito ng Diyos sa atin. Dapat nating sundin. Ipinaalala po ni Apostol Pedro na ang Kristiyano noon, dahil sa sitwasyon nila, dapat mas matatag sila. And strength comes from unity. Mas makakaya nilang harapin ang persecution sa kanila kung sila ay nagkakaisa. Ayon sa isang African proverb, a stick breaks easily while a bundle of sticks is unbreakable.
Ito po ang pinakamahalaga. Sa pagkakaisa ng mga unang Kristiyano, nabibigyan nila ng parangal o honor ang ating Diyos. Ang pagkakaisa ng mga kapatirang katulad nila dito sa Lord of Life ay nagbibigay parangal sa ating Panginoon. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 15:5 and 6. Basahin po natin. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas na loob, na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesus Kristo. Tayo po, na dito sa ating iglesia, masasabi nating may pagmamahal ba tayo sa bawat kapatid natin? Meron ba tayong pagmamahal sa mga kapatid sa bawat isa? Pag-isipan po natin to, Alam nyo, totoo po to Nung meron po kaming kinakausap na isang kapatid dahil sa may mali lang pong nagawa. At sigurado nakitang kasama po namin, yung kasama ko po na nakikipag-usap, medyo tumataas po yung boses ko. Pero nung natural po sa akin kasi yun, kasi ang tatay ko abogado, parang ang utak ko kasi gumagana na parang abogado na rin. So, hinawakan niya ako. Isang hawak lang. Alam niyo, para akong tinamaan ng kidlat noon. Na parang, teka, sumusobra ka na. Parang ganun lang. Wala siyang sinabi. Hinawakan niya lang ako. At biglang bumaba ang boses ko. Humingi ako ng pamanhin doon sa kausap namin ngayon. Kaya, ang tanong ko kanina, tayo ba dito sa ating iglesia, masabi ba nating may pagmamahal tayo sa bawat kapatid natin? Naipapakita ba natin ito? Pag-isipan po natin ito. Dumako po tayo sa ikalawang paalala ni Apostol Pedro. Mamuhay kayo na may pagmamahal, maging di mananampalataya. Ito po ay napakaloob sa talata 9 hanggang 11, 1 Peter 3. Basahin po natin. Huwag ninyong gantihan. Tignan nyo Huwag ninyong gantihan na masama ang masama. Huwag niyo sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masama ay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ayon po kasi sa Bible scholar, tinutukoy ni Apostol Pedro po sa mga talata ito kung paano dapat mag-relate o magkaugnayan ang mga Kristiyano noon sa di mananampalataya. At nagbibigay po siya ng 4 na utos na dapat nating nilang sundin. Huwag ninyong gantihan na masama ang masama. Huwag ninyong sumpayin ang sumusumpa sa inyo, sa talata 9. Huwag ninyong gamitin ang inyong dila para sa pagsasalita ng masama at sa panlilinlang. Huwag nang gumawa ng masama. Kung isa-summarize ko po ang mga ito, ang isa sa isang sentence, ang magiging mensahe po sa atin ay, hindi maitutuwid ang isang mali ng isa pang mali. Medyo popular ang kasabihan sa English po, no? You cannot right a wrong with another wrong. Dahil, halimbawa po, kung gaganti tayo sa taong may ginawang mali sa atin, babawian mo. Malamang hindi naman ito maayos ang sitwasyon. Gumanti ka na Baka mapaalala pa ang sitwasyon at ito dahil sa maling reaction natin. Di ba? Magsisisihan kayo. Hindi, kasi ikaw kasi gumawa mali ginawa mo Kahit alam natin na mali siya. Di ba? Parang yung sa video na
Yung nagyayabang pa, akin na lisensya mo, di ba? Pinipilit ng isang tao na kunin yung lisensya, pero siya yung mali doon. Hindi niya alam yung batas, di ba? Pagdating sa mga sitwasyon na pagre-react ng mali, marami pong karanasan sa dati kong buhay. Dahil po siguro na mainitin ang ulo ko. Dati kasi nung hindi pa ako Kristiyano, pero kahit po nung nakilala ko na si Kristo, nalalagay pa rin ako sa mga insidente kung saan natutokso akong mag-react ng mali sa isang mali. Sipin nyo, halimbawa na lang po, nung isang araw, within this week po, nilalabas ko po yung aso namin si Pepper. Pauwi na po ako, karga-karga ko po siya sa kanan ko at sa kaliwa yung payong. So, nasa gilid naman po ko ng kalye na may dumaang sasakyan at ginit-git ako. Ang sikip na po ng dinaraanan, parang may maliit kasing sidewalk na parang mga 2 feet lang po yung distance. Tinamaan niya yung kaliwang siko ko, yung kamay ko, nung side mirror niya. Pak! Talagang gumanon yung, malakas yung pagkatama. Wala naman sasakyang pasalubong. Ang luwag-luwag sa kaliwa. Halatang, parang ang dating sa akin, sinadya niya talaga na tamaan yung kamay ko. So, inis na inis po ako kasi hindi man lang nagbagal yung driver na humingi man ng dispensa o lumingon. Pero nakita ko tumingin siya sa rear view mirror Kitang-kita ko yung mata niya Pero alam ko sumilip siya doon at lalong hindi man nagsenyas ng dispensa. Sana man kung tinaas siya yung kamay niya, okay na Hindi man yung patama sa kamay ko, yung nakakainis. Kasi yung parang walang lang sa driver na may nagawa siyang mali. Sipin niyo yun. Kumbaga, sinadya niya. Kung ako po yung dating John, okay? Siguradong sesenyasan ko na siya ng dirty finger, ang driver. Para kahit sa ganun man lang ay makaganti ako sa masamang ginawa niya sa akin. Sigurado isipin ko na sana masiraan ang sasakyan niya. Di ba? Ang driver, parang sinusumpa ko siya, parang gaganunin ko pa siguro siya, di ba? Kulang na lang, kumuha ko ng bato at batuhin ko yung kotse. Di ba? At malamang mumurahin ko siya dahil sa inis ko. Makapagsalita ko. Hindi, si Pepper na sa pero buti na lang, si Pepper tumingin lang sa akin. Pero dahil sa grasya ng Diyos, hindi ko ginawa ang mga yan. Hindi ako nagpadala sa udyok ng kalaban. Alam nyo, nung paglakad na leon, agad-agad tumingin ako sa langit, Lord, bahala na kayo sa Kanya. Yun lang ang sinabi ko. Tinaas ko na sa inyo ang inis ko at kayo na maghusga sa Kanya. Di ba? Kung nagsenyas ako ng dirty finger, nagmura at sumumpa sa driver, malakas loob ko, nandun yung mga tanod namin, ang distance, parang nandyan na sa pinto, nandito na, nandyan, tas lahat ng kapitbahay doon, kilala ako. Syempre, malakas ang loob ko. Pero hindi ako nagpadala sa udyok ng kalaban, na tinaas ko yung inis sa kanya. Kung nasenyasan ko na ginawa niya yun, hindi na kaya uulitin ng driver ang ginawa niya? We will never know. Magiging mas considerate ba siya sa mga tao sa daan? Again, we will never know. Siguro magiging benefit na lang po na yung maling aksyon ko ay yung naramdaman ko na nakaganti ako. Yun lang yung Pero magiging empty victory lang po yun. Magiging useless lahat ng paggaganti, pagmumura, pagsumpa ko at magkakasala lang ako. Di ba? Yun ang mangyayari. Di hamak na malayong-malayo po ang mga karanasan ko ito sa pinagdaraanan na mga unang Kristiyano noon. Mas malupit yung nararanasan nila. Ibang level ang hirap na tinitiis nila sa bansang maliit ang tingin sa kanila. Pero pinayuhan pa rin sila ni Apostol Pedro na huwag gumanti. Sipin nyo, pinapatay ka na huwag kayong gumanti. Di ba? At umiwas sa paggawa ng mali. Dahil hindi po tulog ang ating Diyos. Alam niya ang kanilang kalagayan at may blessing sa kanila ang Panginoon. Nasa talata 9 po, tignan nyo. Pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos.
Wala na pong ibang halimbawa ng taong nagdaan sa grabeng pasakit at pagtitiis kung hindi gumagante sa kanyang persecutor, kundi si Jesucristo. Alam natin kung paano siya nilibak. Inaccuse ng kasalanan, hindi naman niya ginawa. Hinarap sa isang paglilitis na peke naman. Sinistensyahan ng kamatayan, tinorture at pinako sa cross. Kayang-kaya niyang gumante o gumawa ng masama-sama nagpa-persecute sa kanya. Tandaan nyo, sa kanya, pero hindi niya to ginawa. Kaya niya tumawag ng isang batalyon ng anghel para lusubin yung mga taong nagpa-persecute. Hindi niya ginawa. Sa halip, itinaas niya to sa ating Diyos Ama para patawarin. Nasa Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, tignan niyo po, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Grabe po ang ginawa kay Kristo, pero siya pa ang umuunawa sa kanyang mga persecutor. Sinabi niyang hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Di ba napaka-gracious po ng ating Kristo? Hindi man lang natin napapansin o na-realize, pero ganun din siya ka-gracious sa atin. Di ba? Patuloy siyang kumikilos sa buhay natin, kahit madalas hindi ito karapat-dapat. Kung babalikan niyo po lahat na mga ginawa ng Diyos sa atin mula pa noon, di ba? Napaka-gracious na po ng Diyos. Di po ba? Alam nyo ang mga ginawa ng Panginoon sa inyo. Ilang beses na ba kayo nagsabi ng, "Thank you, Lord. Salamat, Lord." Patuloy siyang gagabay sa atin kapag may paghihirap na nararanasan mula sa mga di mananampalataya. Kailangan lang tayo magtiwala po na alam ng Panginoon kung ano ang kanyang balak sa ating buhay. Sa ganitong paraan, napaparangalan natin ang ating Panginoon. Yun po Ito po ang pinapaalala ni Apostol Pedro sa talata 12-14. Ito yung pangatlo. Mamuhay kayo na may pagtitiwala sa Panginoon at pagpapala mula sa Kanya. Basahin natin. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay Kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay Kanyang sinasalungat. At sino man ang gagawa sa inyo na masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakali mausugin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mapagabag. I'm sure po na nahihirapan kayong mamuhay na gumawa po ng tama. Di ba? Tama po ba ako? Di ba? Ang hirap. Ang bawat araw parang extra challenge sa atin, di ba? Kasi nakapaligid sa atin ang iba't ibang tao at mga sitwasyon na mga mas nag-uudyok sa ating gumawa ng mali. Sabi nga sa lyrics ng awitin na to na rap, gusto kong bumait pero di ko magawa. Narinig niyo na ba to? Rico, nagrarap ka, di ba? Alam mo ba to? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O, yun. Yo. Mahirap talaga kung aasa lamang tayo sa sarili nating kakayanan at lakas para labanan ang tukso ng kaaway at mamuhay ng matuwid. Lalo na kung hindi natin inaalagaan po yung ating prayer life. Hindi natin nilalapit sa Panginoon ang panalangin, ang bawat tuksong nahaharap natin. May tukso. Alam niyo na yung tukso lumalapit. Di ba dapat kumukontra ka na kagad? Hindi maganda to sa mata ng Diyos. Pagka ganito kasi, hindi nakatuon ang paningin ng Panginoon sa atin. Dahil sinasabi nga sa verse 12 ng 1 Peter 3, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Tignan nyo ang kanilang panalangin ay Kanyang pinakikinggan. Yung panalangin ng matuwid. Ngunit ang masasama ay Kanyang sinasalungat. Ang tindi po.
Ang sakit marinig na hindi pinakikinggan ng Panginoon ang panalangin ng hindi matuwid. Sana talaga hindi tayo kasama sa mga taong ganito. Naway magpatuloy tayo sa paggawa ng tama kahit challenging po ito. I-claim natin yung pangako ng Diyos sa verses 13 at 14. Tignan nyo. At sino naman ang gagawa sa inyo na masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti at sakali man usugin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Napakaganda po ng assurance sa talata na to. Imagine, kung patuloy tayo sa paggawa po ng matuwid, walang sino mang gagawa sa atin ng mali o masama. Pero, teka, parang hindi yata realistic, di ba? Nung panahon ni na Apostol Pedro, namumuhay lang ng tahimik ang mga unang Kristiyano, pero marami sa kanila ang hindi lang pinapahirapan, kung hindi, pinapatay na. Sa panahon naman natin ngayon, marami po tayong manalalaman sa mga taong gumagawa naman ng mabuti, pero sinasalbahe, winawalang hiya, pinagmamalupitan o inaabuso pa rin. Di ba? Hindi lang po tayo lalaya sa mga tahanan dito sa Pilipinas, kung saan ang mga kasambahay ay naninilbihan para sa napakaliit na sweldo. At inaabuso pa. Kasama rin po dito yung mga OFW na namamasukan pero iaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Pero ano nangyayari? Tapos pinagmamalupitan, hinahalay, ginagahasa o pinapatay pa. Meron pa nga ako nabasa yung pinaplinansya ng Chinese couple yung isang May mga Kristiyano din nagdurusa sa mga kulungan o napapatay dahil sa kanilang pagbabahagi ng gospel po sa bansang binanggit sa listahan ng Open Doors Organization. Diba, sumusunod lang naman sila sa Great Commission na ibahagi ang gospel pero buwis buhay pala ang kapalit. So, paano natin mare-reconcile ang mga ganitong halimbawa sa sinasabi sa talata 13? Paano po natin panghahawakan ang pangako ng Panginoon na walang gagawa na masama sa atin kung masigasig tayo sa paggawa ng mabuti? Ayon po sa Bible scholar, tinutukoy daw dito ni Apostol Pedro ang katotohanan na dumanas man tayong mga Kristiyano ng persecution na pwedeng ikamatay pa natin ay hindi mawawala o matatanggal sa atin ang katotohanan na tayo ay may kaligtasan na sa Panginoon. Diba? Kung namatay ka, alam mo, mapupunta ka sa langit. Na may pagpapala tayong maasahan sa pagpapatuloy natin kahit na may persecution na nararanasan. So, na-imagine nyo yung 50,000 o yung 60,000 na mga nakakulong. Sigurado ako hanggang ngayon, nananalangin lang sila sa ating Panginoon. Meron siguro, kunin nyo na ako, Lord. Diba? Ganun ang mga panalangin nila eh. Kaya kasunod nito ang encouragement sa atin ni Apostol Pedro sa talata 14. Sakali man usugin tayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila kasi huwag kayong mabagabag. Huwag din kayong matakot o mabagabag o mag-worry. Normal na matakot pero hindi ito dapat magtagumpay sa buhay natin. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga tao o sitwasyon na nagbibigay sa atin ng pangamba. Sa ganitong paraan po, mapaparangalan natin ang Diyos dahil sa makapangyarihan kesa sa takot o pag-alala natin. Mula po ng March, masasabi kong nagdaan po ako sa ganitong sitwasyon. Naghalo-halo po sa akin ng pagtataka, pag-aalala, pagkatakot, pagsisisi dahil sa nararanasan ko sa medical condition ko. To make the story short, umabot po sa punto na napakasakit ng aking tumbong at nahirapan akong magdumi. Hindi po biro Kasi yung nararanasan ko, hindi ako makaangat sa kama.
Kailangan mag-side view ako papunta ng banyo. Sa banyo, nakaganon ako. Ang sakit, sobrang sakit. Sabi ko nga kay Lord, Lord, bakit? Di ba? Ang dami kong tanong. Pero pinapanalangin ko. Grabe po ang pag-aalala po ni Agnes. Kasi na rin po, kasi ako, dahil sa nararamdaman ko yung ganun sa sakit sa katawan. Ang hirap po. Nung bago nga nung colonoscopy ko at endoscopy, yung preparation para, alam ni Mang Mato, kwento niya, napupurgahin ka. Na liquid diet lang ang kailangan ko. Ang hirap pala nun. So, naramdaman ko din po ang pagsisisi dahil sa unhealthy practices at naisip ko, baka yun yung dahilan sa kondisyon ko. Tandaan nyo, mas mabuti pa nga almoranas eh. Ang almoranas, pag lumabas, magagamot daw kagad. Sa akin, internal hemorrhoid, ibig sabihin. At ang pinakamatindi po, yung takot kasi, ang tatay ko ay nagkaroon po ng colon cancer. Bago siya namatay. So, ang tanong ng doktor sa akin, meron ba sa inyo may lahi ng colon cancer? Tinanong niya. So, siyempre, sinagot ko kagad yan sa tatay ko. Kaya sabi niya, kailangan mo magpa-colonoscopy at endoscopy. Kaya gano'n na lang po ang panalangin ko sa Panginoon na hindi naman malala ang kondisyon ko. Isinuko ko na sa Kanya. Sige, ang lahat. Sa pag-aalala, sa takot, sa prayer namin ni Agnes, matatanggap ko na lang sa Panginoon. Sige, Lord, kayo nang bahala sa buhay ko. Handa na ako eh. Dumating yung resulta. Praise God! Ang findings po ay walang mass, walang bleeding, walang polyp, walang... Yun lang internal hemorrhoid na may muscle spasm at magagamot daw kasabay ng pagbabago sa pagkain, ehersisyo, pag-exercise at iba pa. Salamat talaga at gracious ang God. Kamusta po kayo? Kayo po, may pinagdadaanan ba kayo ngayon na nagbibigay sa inyo ng takot o pag-aalala? Isa lang mapapayo ko, itaas po natin sa ating Panginoon. Ilagay po natin sa Kanyang paanan. Ipagkatiwala po sa Kanya yung iyong takot. At alalahanin na maging handa tayo sa Kanyang kalooban. Kung ano man yung resulta. Yun ang gusto niya eh. Mangyayari at mangyayari. Balikan po natin sa Apostol Pedro sa kanyang huling paalala sa mga unang Kristiyano. Mamuhay kayo na may paggalang at pag-asa kay Kristo. Mamuhay kayo na may paggalang at pag-asa kay Kristo. Ito po ay napakaloob sa talata 15 and 16. Basahin po natin. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humingi na paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito na mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Sa verse 14 po, binigyan din niya po sa Pedro na hindi pala tayo dapat matakot o mapagabag kahit may mga pagsubok o hinaharap dahil may Kristo tayong pinagkakatiwalaan natin bilang Panginoon. May Kristo tayo na siya yung ating driver, siya yung ating piloto, at siya yung kapitan ng ating buhay. Umaasa tayong alam niya kung saan niya tayo dadalhin sa ating buhay. Alam niya eh. Mula sa paggising mo, paglabas mo ng bahay, alam niya kung saan ka pupunta. Ginagalang natin siya bilang Panginoon at pinagkakatiwalaan po ng ating buhay. Di ba? At whether we like it or not, nakikita ito ng mga taong nakapaligid sa atin. Di ba? Buhat nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, we are a living testimony of Christ. Tandaan niyo yan. Di ba? We are called to show and live a life that will invite others to find the love of God through our Lord Jesus Christ in us.
tayo ay may mga patunay sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya ayon kay Apostol Pedro, dapat lagi tayong handa para magpaliwanag sa ibang tao, lalo na hindi pa mananampalataya, kung bakit ganito tayo. Halimbawa, kung hindi tayo gumagantay sa nakagawa po ng masama, dapat handa tayo laging magpatotoo na ito at dahil sa biyaya ng Diyos, sa Kanya nang gagaling ang kakayanang magpatawad. Sa verse 16, basahin po natin. Ngunit gawan ninyo ito ng mahinahon at paggalang. Panatiliin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Ang linaw po, no? Magandang pag-uugali. Ito po ang ginagamit ng mga salita ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano. Ano po ang magiging epekto ng pagkakaroon ng magandang pag-uugali sa atin at sa mga taong nakakagawa ng mali sa atin? Una, pag may gumawa ng mali sa inyo, magtataka sila kung bakit hindi ka gumaganti sa kanila. Pwedeng tumahimik ka lang, pinakikinggan mo. Pangalawa, dahil itinataas mo na sila sa Panginoon, nagkaroon ka na ng kapayapaan at comfort sa puso mo. Pangatlo, na ipapakita mo na rin na meron tayong Diyos na siya nang bahala sa sitwasyon. At dahil dito, syempre po, magdadalawang isip po siya. Parang, bakit siya hindi ka gumagante? Di ba? Tatahimik siya at mag-iisip sa mga sinasabi mo. Mas malamang na magiging interesado pa yung tao na yon na makilala kung sino si Kristo. Maring binabanggit mo si Kristo sa nung time na yon. Siyempre, magtatanong siya sa sarili niya, hopefully magkakaroon din siya ng kaligtasan sa kasalanan. Di ba? Hindi nyo alam, maaring pag-uwi niya, pinag-iisipan niya mabuti na nagsalita na pala ang Diyos sa puso niya. Sabi nga ni Apostol Pedro sa 1 Peter 2:12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo na masama, makikita nilang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating. Napakapalad po natin na pinili tayo ng ating Diyos, di ba? Mga banal na ninalang. We are His chosen people. Dahil dito, mataas ang Kanyang mga pamantayan o standards para sa atin. Challenging lang po, pero kailangan natin sundin. Dapat natin pamuhay ang mga standards na ito bilang pagpaparangal kay Kristo. Siya na po ang perpektong halimbawa. Alam na po natin to kung paano manaig ang tama sa mali. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang pinaka-powerful na pagtatagumpay na mabuti sa masama. Sa last verse po, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sa kalimang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Dalhin po natin ang mensahe na to sa talatang ito sa iba pang napag-aaralan natin ngayong umaga. At ito po ang ating ipang-araw-araw na buhay. Pag ginawa po natin to, sigurado ko, tunay na mapaparangalan natin si Kristo sa ating buhay. Analangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mensaheng pinarating nyo ngayong umaga. Lord, naway kausapin nyo ang bawat isa na maging tapat sa inyo. At kung meron man mga umudyok sa amin, mga kaaway o mga masasamang gumawa, Lord, pigilan nyo kami na maging mahinahon at meron paggalang sa inyo. Turuan nyo kami, Lord, kung paano sumagot, protektahan nyo kami sa mga sitwasyon na hindi namin akalain na mangyayari. We pray for this, Lord. Kayo na ang humusga sa mga taong ito at Lord, tinataas namin sila sa inyo. Maraming salamat sa pagmamahal nyo, sa mensahe pinarating nyo mula kay Apostol Pedro na binanggit yung mga paalala na to sa amin. Maraming salamat, Lord. At lahat po to, tinataas ko sa may pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.
Maraming salamat po, Tito John. Ako personally, na-bless po ako sa testimony nyo. Tunay nga po na yun sa mga pagsubok po na kinakaharap po natin, ay nandiyan po si God, upang tulungan tayo na ma-overcome yun, na mahalin po natin patuloy ang ating mga kapwa mananampalataya, maging mahalin din po yung mga hindi mananampalataya, nang sa ganun po ay maging good testimony po tayo sa kanila. Ngayon po dadako po tayo sa ating tithes and offering. Tinatawagan ko po si Miguel at Suniel para po manguna sa pagkolekta nito. Ngayon naman po ay tawagin ko si Joanna para po sa ating announcements. Ayun po, mamaya pagkatapos po ng ating panambahan, para po sa mga youth, meron tayong youth hangout ng 1 p.m. So pagkatapos po natin mag-worship service ay meron po tayong lunch na kakainin at pagkatapos ay tutuloy tayo sa ating youth hangout. At ang topic natin para sa araw na to ay responsibility and stewardship. This coming Wednesday po, May 29, 7 o'clock p.m. sa Doña Carmen, patuloy po ang ating prayer meeting at sa araw na to ang ating facilitator po ay si Tita Oxy Silingan. So magkita-kita po tayo this coming Wednesday. At paalala lang po na every first and third Sunday of the month ay ginaganap po ang ating Kids Sunday School ng 8:15 a.m. dito po sa Doña Carmen. So next week ay meron po ulit tayong Sunday School. At sa June 2, which is also next week, ay gaganapin na po ang ating baptismal and membership candidates interview from 8 o'clock to 9 o'clock a.m. po dito po sa Doña Carmen. So sa lahat po ng mga baptismal candidates, pati rin po membership candidates, ay abangan po natin ang further na announcements mula sa ating council, pero yun po ang schedule natin para sa ating interview. Sa araw rin po yun, pagdating ng 9:30 a.m. ay magkakaroon po tayo ng ating worship service at ang ating worship leader ay si Nika Havate. Ang ating preacher ay si Tito Ando Seringan sa Genesis 16, The God Who Sees Us. Wala po tayong treasurer's report ngayong araw na to. Pero ayun po, meron pong mag-celebrate ng birthday this coming May 30. Tama po ba? Birthday po si Kuya Jason Cambo. Pwede ko na sa amin yan. Mamaya po ay magbatian tayo pagkatapos ng ating panambahan. Magsitayo po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon Diyos, kung paano ka
magsalita sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong salita, Panginoon Diyos, na nagsasalita sa amin. Salamat sa iyong buhay na inahalimbawa, Panginoon Diyos, upang matularan namin, Panginoon Diyos, kung paano mamuhay sa mundong kinaroroonan namin. Salamat sa gawain, Panginoon Diyos, sa Iglesia, sa every Sunday worship at sa mensaheng pinaparating sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa prayer meeting, sa mga Bible study, Panginoon, to remind us of how great you are and how faithful you are, that we will be confident, Father, so that people who would come and to know you would see how good you are to each one of us, as a church, as a family, as an individual. Salamat, Panginoon Diyos, sa reminder nito sa amin araw-araw. Kung wala po yung salita, Panginoon Diyos, hindi namin alam kung paano kami mabubuhay ng maayos sa mundong kinaroroonan natin. Salamat, Panginoon, ng walang. Kagabing po natin ang basbas ng Panginoon. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanyang kalwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at si Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Nananatiling tayo nakatayo para sa muli namin. Para po sa ating huling awit, ating po muling i-declare that our God is great.